luwan. So, parang napaka-straight. Walang pagkilos at Diyos. Minsan, may mga nahihingi. Hindi agad pinipigay. So, yun. So, number one is the strange, apparent passiveness of God. So, natapos po ang milagro ng Panginoon. Kasi po sa Bible, sa panahon po natin mga Panginoon Jesus, napakarami po mga religion. Tulad po sa atin ngayon. So, hindi mo alam kung tama ba yung religion na nire-religionan mo, ano po. Yung sinasalihan mo, paano ka ba nakakasigurado na itong religion na ito, yung tama. Kasi nung unang panahon, marami po mga ganyan, mga sekta para sa atin ngayon. So, at in order yung para paniwalaan, you have to perform a miracle. So, kung naalala niyo po yung panahon ni Moses, nung umarap siya kay Pharaoh, pakita siya na yung tungkol, ginawang ahas. So, yung mga magician niya, gumamit din. So, naging ahas din yung tungkol nila. So, bago paniwalaan, ano po? Unlike ngayon, pagka ikaw, bago ka paniwalaan, ano bang dapat mong ipakita sa mga tao? Bago ka paniwalaan. ID, di ba? Ano pa? Certification. Accreditation mo, tawag ko, yung mga achieve mo. Tawag ko? Mga achieve ka, mga papers, di ba? Yun ang papakita mo. Pero nung unang panahon, bago ka paniwalaan na sa Diyos ka, you have to perform a miracle. So, ganun yun. So, in the making ng New Testament, so, sila Peter, Paul, yung mga apostles, they perform miracles. Ang ating Panginoon Jesus mismo nag-perform ng miracles. At yun, actually, galit niya yung mga video sa kanya. Wala rin sila magawa kasi kung ipagtataboy nila ang ating Panginoon, yung tao kalaban nila. At pag sinabi naman nila hindi sa Diyos yung ginagawa ng Panginoon, minamak nila yung Diyos. Kasi wala sabi sa Bible, wala makapag-perform ng miracle kung hindi galing sa Diyos. So, gano'n. So, yung ba't ngayon, sa panahon ngayon, wala na mga milagro. Bakit hindi na yung milagro? So, ito yun, straight sa parang passiveness ng Panginoon. So, bakit yung mga, kung mababasa nyo yung others made, you cannot, maganda yung mensahe na. Sinasabi yun, paano kung yung ibang Kristiyano, ganito ang buhay, tapos ikaw hindi gano'n. Paano naman yun? Unfairness ba rin? So, katulad ng widows, ano po? So, good widows, minsan hindi niya ma-raise yung kanyang son. Ano po, yung judgment, bakit yung fertilizer, yung mga sa gobyerno, di ba? Gobyerno natin, hindi agad-agad judge yung mga kapampalasang pinagagawa nila. So, parang see that God is silent. Silent siya. So, like nung panahon ng Old Testament, sila Moses, sila itong mga milagro, pero wala. Ano po? At ano po? So, yung mga miracles, yung public miracles ng ating Panginoon. Pero ngayon, yung mga miracles ngayon, pero hindi naman kami maniwala. Ano po? Minsan, niluloko lang yung mga tao. Kumari, naglalakad na kapaglakad na sa pagkapila, yung pala, binayaran na ngayon para mag-testify yung kumari. Mga ganun po. Sa mga religion. So, ano po? Mga hintangs, ano po? Speaking in tongues, mga healing, mga ganyan. So, wala namang biblical parallel. So, hindi naman siya biblical. Mga ganun pangyayari. So, yun po yun. Ano po? Bakit gano'n? Sana tanong natin. Ano ba? Number 2. This is the explanation of God's silence. Let's open our Bible on Job 23 verse 13. So bakit po ba silence ang Panginoon? Ito ba siya tahimik sa mga ganitong pangyayari? Job 23 verse 13.
Withhold that correction from the child. No, not from Job. Job 23, verse 13. And thou sayest, how doth God know? Can he judge through the dark cloud? Job 23, verse 2. Sorry. But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even that he do it. But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desireth, even he that do it. Alam po natin ang Panginoon is sovereign, right? Ito lang po ang sagot dyan, ano po, bakit ang minsan ang Diyos tayo? Because sa po yan sa kanyang mga attributes. That God is allowed sa ating God, ano po? Isa pong attributes niya. Kaya po, minsan ang Panginoon, silent, binibigyan na lamang po tayo ng pagkakataon at sisi. Kailangan po yun. So, kaya yung mga minsan, mga masama, yung judgment ng Panginoon, hindi ganyan ka agad-agad. Kasi binibigyan ko po ng Panginoon, mga tao ito na nagsisi, ano po. So, hindi dahil sa, wala siyang pakialam sa ating mga grief, sa ating mga cares, ano po. So, maybe because He has a purpose, ano po, ating Panginoon. Purpose ng Panginoon. Okay? God is, in fact, speaking and acting even as concerned as in manifest event, but secretly, not openly. So, minsan, walang vision, wala na pong sa panaginip, ano po, but sometimes, meron pong still small voice na nag-sa atin, ano po. And sa pamamagitan din po ng pagbubuli-buli natin sa salita ng Panginoon. Hindi mo namin po gusto ng Panginoon sa atin. So, minsan, may mga questions tayo, bakit ganito? Tapos magkakaroon po tayo ng devotion sa Panginoon. Ito pala yun. May mga sagot siya, ano po, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi publicly, hindi talaga siya nagpapakita. O nagpaparamdam, but sa kanyang sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kasi ito na po yung pinaka revelation ng ating Panginoon, the Bible. The nature of His word in this age does not require open signs, but rather forbids them. Ang mga Hudyo, sabi nila sa Panginoon, show us a sign. So, sabi ng Panginoon, kayong mga Hudyo, matitigas ang ulo nyo. Sinasabi ko na nga sa inyo na ako ito, hindi naman kayo naniniwala. So, sabi nga, except a man born again, cannot perceive the kingdom of God. Hindi talaga maintindihan. In fact, yung mga tao sa wilderness sa panahon ni Moses, isip nila, di ba? Ang daming milagro pinakita sa kanila, but gano'n pa rin pinakita. More pa rin sila ng more. The problem is in the heart. Puso. Kasi hindi po sila regenerated. Hindi ka regenerated, murmur ka ng murmur. Yun lang ang will. The problem is in the heart. Kaya yun. So sa panahon din ngayon, so sometimes men gusto nila ng sign. Walang sign. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ako magbibigay ng sign sa inyo. Except, sabi ng Panginoon sa panahon ni Jonah, 3 days and 3 nights na sa bed. So he was talking about his crucifixion, his resurrection. So miracles were never and are not now prove God's love for an invitation to sinners. So tayo, sa panahon ngayon, we don't perform miracles here. Wala po tayong mga kung ano-ano mga show. Yes, we preach the gospel. Ano po yung preach the gospel naman? Sometimes, yung namin tayo dito, ang boring, ano po. So, hindi po yun. Hindi po yun ang kaso po. So, we preach the gospel, we preach the word of God. That's it. Ano po, we give the information. And hindi tayo dito na ganito gawin mo, ganito ganyan. Hindi po. See, we believe that the Holy Spirit, by the gospel, will bring to generation. Men are and were seldom, if ever, brought to Christ by public miracles. Yung bida lang po, na nasisave sa
mga milagro sa panahon ngayon. Meron pong nasisave by trucks distribution. Meron pong nasisave sa pamamagitan ng continuous na pag-attend niya lamang sa simbahan. Meron din pong umaatid sa simbahan na hindi safe. So, halo-halo na po yan. So, yun po yun. And sometimes, kasi safe na sila eventually. And number 3, miracles and judgment. So, most public miracles in Scripture related to judgment at salvation. Kung makapansin niyo po, sa lahat ng milagro ng Panginoon sa Bible, ng Diyos, ever since sa Old Testament, hindi po ito nagpapakita ng miracles para masave yung tao. Hindi, sa pamamagitan lang sa mga judgment lamang po ng Diyos. For example, yung plagues sa Egypt. Ito. So, nung nagkaroon ng plagues sa Egypt, marami bang nasave? Marami bang nag-trust sa Diyos? Hindi, di ba? Judgment yun, parang sa kanila yun. Katulad din sa atin. Katulad din yung panahon ng Kristo, di ba? So, nakamiracles siya, hindi para masave yung tao ito, para i-judge. Ano po, para i-judge. Like for example, si King Herod, ano po, nag-speak siya. Sinayin siya ng uwo, di ba? Bigla ko yun. Unusual. Judgment yun. Marami po, mga miracles sa Bible na judgment ang nangyari. Hindi po salvation. So, ano ba? Panahon ni Noah, yung miracles niya, yung mga hayop lahat, pumunta sa ark, diba? Kasi ang hayop, sa totoo lang, mailap yan. Hindi pagkakaroon ng instinct ng gano'n, pero ba't nangyari yun? Because mayroon dapat yung flood judgment pa rin. So, si Egypt, si Elijah, yung kay Baal, diba? Judgment ng Panginoon yun. Famine. Kay Gideon, yung lamang 300 sa miracle. Pero judgment yun. Panginoon Jesus, ano po? So yun, mga judgment, miracles na. So the church epistles are not occupied with miracles, but the future judgment of Revelation. The means and the effect of the Antichrist, the hand of God moving against you. So, minsan, sa panahon natin ngayon, God is silent because He's a long-suffering God. So, yung suffering niya sa mga sinners, napakahaba. Maraming pagkakataon pa. Kaya nasabi ko sa mababasa natin sa Revelation, is the Son. Except He be angry. When God next speaks by public miracles, it will be fulfillment of Psalm 2 verse 4 and 2 Peter 3:10 o yung judgment na. God's silence today is in reality the long-suffering voice of mercy. So, He's merciful sa bawat isa. God grant that we may be able to persuade men by His word, that they will obey the still small voice before the rocks and mountains begin to fall. So, kung mapapansin po natin, simbahan ito, lagi po natin tinuturo yung tinuturo natin pastor dito. Marami po nagsasabi na malapit ang magulang ng mundo. So, the 4,000 years from the creation of God to our Lord Jesus Christ. And sa panahon tayo, 2011 po. Okay. Okay. Any moment, pagdating ng Panginoon, rapture, meron po tayo 7 years tribulation. After 7 years tribulation, bababa, kakaroon ng Armageddon, and 1,000 years millennium. So 1,000 years millennium, eternity future. Eternity past. Ayan. So, from 4,000 plus 2,000 years, 6,000 years na po, silence ang Panginoon sa kanyang judgment. Bakit po? Because God is long-suffering. Binibigay niya pa ng pagkakataon ng mga taong ito magsisi sa kanilang mga kasalanan at para yung judgment is mawala sa kanila. After that, pagdating na ng Panginoon, 1,000 years, magkakaroon ng great
white throne judgment. Yan po lahat, i-judge lahat ng ginawa ng mga unsaved. Kaya po itong great white throne judgment, sa unsaved lang po yan. Ito mga determine yung degree of punishment. Tapos tayo po nito, Bema. Judgment seat of Christ, the Bema judgment. Sa mga saved naman po ito, dito mag-determine yung kanilang works or reward. Reward sa Panginoon. Yan, ito po yan. Ito yung degree of punishment. Save and save. Mapapag-aralan pa natin, the silence of God is para po sa mga sinners. Ito ay merciful act of God para sa mga makasalanan. So, ay po habang makasalanan ng mundo ito, let's keep on praying, let's keep on sharing the gospel of Christ. So, the gospel is the power of God unto salvation. Sabi po ni Paul, sabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God unto salvation. Everyone that believes. Let's keep on sharing. Let's keep on sending Christ to others. And let's keep on inviting them to our church to listen sa mga word of God. So let us all stand and let us pray. Kaya kasi Brother James, para sa open prayer. Let's pray. Ama, dadapila sa lahat. Salamat muli, Ama, sa pagkakataon na pinag sa amin. Salamat po, Ama, sa patuloy pong pag-ibig sa amin. Salamat, Ama, na kami po ay naging muli upang sa kanyang pangalan. Salamat, Ama, sa patuloy pong pag-ingat po sa amin at sa mga kapatiran po namin na kami ngayong umaga. Salamat sa patuloy pong pag-ingat. Kami po ay narito upang sa kanyang pangalan, Ama. Dalayan po namin, Ama, ngayong umaga ang aming gawain na kayo patuloy na magputok ng pagpatnubay, Ama. Sa mga tatayo sa harapan, Ama, na siyang binigyan ng pagkakataon upang magsalita ng siyang salita. Pagnubayan po sila, Ama, bigyan po sila ng lakas at talino upang maging blessing po ito sa buhay po namin. At dalayan po namin, Ama, ang aming pastor na patuloy po nasa park sa Quezon City, Ama. Dalayan po namin ang kanyang pagkakalin ng salitang salita, Ama. Pagpalayan niyo po at magkapagbigay po ng mensahe sa mga naikita. Maraming salamat ngayong umaga at pagnubayan niyo po kami, Ama, ngayong ang ating gawain ng mga anak kay Jesus. Amen.